Pero ang pinakamalaking pagtitipon po sa darating na November 16, November 17, and November 18 ay sa Quirino Grandstand. Ito po ay pinamumunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero mayroon din po mga delegation, ang pagkakaalam ni Ka Eric, na manggagaling po sa Kingdom of Jesus Christ, Jesus is Lord Movement or GIL. Pagkatapos ng dalawang super typhoon na sunod-sunod na nanalasa sa ating bansa, ang Typhoon Tino at typhoon na Super Typhoon Uwan. Ito, may parating na super typhoon na paniguradong yayanig at titibag kay bungit. Ito po ay sanib puwersa ng Iglesia ni Cristo, KOJC at GIL na rally ngayong paparating na October 16, 17, 18. Na ayon po sa isang retired militar general ho ito, ay potential EDSA-3 di umano ito. Naku, 3 araw po ho ito. Kay Eduardo Manalo, hindi na daw mananahimik sa mga nangyayaring korupsyon sa bansang ito. Marami pong isiniwalat si Ka Eric. Pakinggan po natin, panoorin at atin pong kumintuhan din po. Dahil sa ngayon, marami na rin pong nagkikritisize sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang mga anti-Duterte, kundi pati rin mga pro-Duterte na-criticize din ang Iglesia ni Cristo panawagang rally. Bakit kaya? Ano ho ang nangyayari? Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video sa mga nakakaluwag po sa kanilang mga buhay, especially po mga OFW. Ay kung gusto niyo pong maghatid ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo, super typhoon, tulungan po natin ang SMNI Foundation. Nandyan po yung GCash numbers sa inyong mga screen. At nais ko po munang magpasalamat sa mga naiipon na po yung mga pa-super thanks. Thank you so much po sa inyo. Tika lang. Maraming salamat po sa pa-super thanks. Ma'am Lovelyn Sibukawa, Yossi Sibukawa, Lilita Gono, Ma'am Marnie Reid, Christina Navarro, Nila Labrador, yan, Coco Boutique in Japan, Shelly Nish, at Jima Aries. Maraming salamat to. So si Diala, Victoria Donato, maraming salamat sa super thanks. Ito. Mainit na po ngayon ang usapin patungkol po sa parating na rally na inoorganisa ng Iglesia ni Cristo. At maganda po yung mga bisinasabi ni Ka Eric dahil medyo naliwanagan ho ako sa kanyang komentaryo patungkol po sa paparating na Iglesia ni Cristo rally. Na suportado na nga ho ito ng Kingdom of Jesus Christ at GIL na ayon po mismo kay Ka Eric. At ayon sa isang general, retired general potential di umano ito na maging EDSA-3. Pero nagkaroon din ng kritisismo dahil wala di umanong panawagan na Marcos resign sa naturang Iglesia ni Cristo rally. Bakit po walang panawagan? Ano hong meron? Kasi nga, oo nga naman, tayong mga supporters ni former President Duterte, hindi na po namin ito itatanggi. Mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Gustong-gusto po talaga namin mag-resign si Bubuim dahil walang kwentang presidente. Tingnan mo naman, kaliwat ka ng korupsyon, walang naipakulong sa flood control. Tingnan mo naman, bagyo, ano pong nangyayari? Meron po bang agarang relief para sa mga nasalanta? Wala. Painumin ka ng tubig baha, anak ka ng kagwang kabubuim incompetent, very incompetent po itong gobyerno ni Bangag. Na kami, hindi nyo po kami masisisi. Mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bangag, na manawagan po kaming BBM resign dahil walang kwentang presidente. O kaso nga lang, kakaiba po ang panawagan ng Iglesia ni Cristo dahil wala di umano itong Marcos resign na panawagan. So ngayon pa lang sa Iglesia ni Cristo, huwag po kayong mag-alala. Kami po dito sa Bisdak, Pilipinas,
ay nire-respeto po namin ang inyong mga aktibidades at ang tanging gawin lang ho namin ay susuporta po sa inyo. Nagawa na po na yan ng mga DDS. Sumuporta po tayo sa kanilang Million March Rally. Ay, hindi pala Million March Rally kasi umabot ng million. Yun yung Million March Rally. Noong last year sa Iglesia ni Cristo, katuwang po tayo na umabot ng I think 1.3, 1.4 million na attendance. Kasama po tayo doon. Pero ito, bago po kayo mag-react, bago po tayo magalit at maghinanakit, mas maganda pakinggan natin si Ka Eric. Maganda yung explanation niya eh. Ano ba ang gagawin natin? Kasi tayo, gusto na po natin pag-resignin si BBM. O narito, pakinggan po natin si Ka Eric Celis sa kanyang komentaryo. Ang final po na narinig ko na ngayong umaga as of 10 a.m. this morning, mayroon na pong pagkilos na nakatakda. May mga parallel groups, kagaya po ng United People's Initiative, kagaya po ng mga retired generals, at kagaya din po ng grupo ng Marcos Alis dyan, Marcos Resign Movement, at iba-iba pang mga sectoral organizations, ay may dalawang venue na po na naitakda, no? Konfirmado na ito. May entablado po na ipuput up sa may People Power Monument along EDSA, near White Plains and Camp Aguinaldo. At ang isa po, may pagtitipon dito sa EDSA Shrine. Pero ang pinakamalaking pagtitipon po sa darating na November 16, November 17, and November 18 ay sa Quirino Grandstand. Ito po ay pinamumunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero mayroon din pong mga delegation, ang pagkakaalam ni Ka Eric, na manggagaling po sa Kingdom of Jesus Christ, Jesus is Lord Movement or GIL, nila Brother Eddie Villanueva, sa grupo po ng mga independent ministries ng evangelical and Baptist churches. Marami po at ang iba sa kanila dito po pupunta sa dalawang venue na magkakasalubong sa EDSA Shrine, Junction Ortigas, at doon po sa EDSA People Power Monument. And may KOJC po na darating at nag-announce na rin po sila at ganun din po I think ang Jesus is Lord Movement. Okay, ito na linawin natin para ma-guide po tayong lahat, no? Ayon kay Ka Eric daw, ang Iglesia ni Cristo ay doon po magrarally sa Lunita sa November 16, 17, 18. So meron ding grupo, kagaya ng JIL, mga parallel group, meron ding KOJC. Malamang ay doon ang punta. Meron ding venue tatlong venue bali ang magaganap na rally sa November 16, 17, 18 sa EDSA Shrine, no? Tsaka EDSA People Power Revolution sa White Plains. So yun po yung mga venue na posibleng puntahan po natin. Pero ang iglesia nasa Lunita. Okay, para maliwanag. They are sending delegation. Kasama po ang mga independent ministries ng evangelical and Baptist churches. Bakit po may tatlong venues? Bakit po hindi na lang nagsama-sama? Yun din po ang aking tanong na gusto ko rin ipaliwanag. Una, mahigit kalahating milyon hanggang 1 milyon ang targeted. Nakikilos po sa Lunita. Quirino Grandstand. Katabi lang po ito ng Luneta Park. 3 araw ito and open to all. Pero pinangungunahan ito ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay November 16, November 17, and November 18. Pero mayroon po silang ilang mga gustong i-request na... Tingnan mo na, Ka Eric, no? Linawin natin, ulitin natin. Quirino Grandstand, Iglesia po ni Cristo. Okay. Doon po sila magsagawa ng kanilang rally sa Quirino Grandstand. Ano ang panawagan ng Iglesia ni Cristo? Hito, pakinggan natin si Ka Eric. Sundin na bilang organizer sila ng mga ilang mga dapat na i-observe. Kagaya po ng hindi pwedeng sumigaw doon ng Marcos Resign. At wala pong mga political agitation call. Ang panawagan nila ay ang pagkundina, pagtutol at pagtatakwil sa korupsyon, sa pandarambong, at mga garapal na mga pag-abuso sa pondo at kapangyarihan sa gobyerno at panawagan ng pagiging matapat
sa taong bayan at malinis na panggobyerno na may pananagutan. Yun po ang buong tema ng Iglesia ni Cristo. And we need to respect that. Ibigay natin po yun sa kanila kasi organisasyon nila yon at desisyon po nila yon. Pero bukas po sila sa mga gustong sumama. Basta, wag lang mag-agitate ng mga political call like Marcos resign, palayasin, panagutin. Hindi pwede po yan doon. Now you understand kung bakit may EDSA shrine at mayroon pong nandun sa EDSA People Power Monument. Wag na po nating sisihin ang Iglesia ni Cristo kung hanggang doon lang po ang kanilang panawagan. Ang importante, naninindigan sila, lumalabas sila sa kalsada, at nagpapahayag po sila. Na rin po yan papunta. We cannot impose on them. Kasi organisasyon nga nila yun eh. Kapatiran nila yan. Hindi po natin pwedeng idikta. Hindi rin po natin pwedeng i-push ang mga ganitong panawagang Marcos resign, panagutin, hatulan, parusahan, kasama si Tambaluslos. That cannot be done in a rally organized by Iglesia ni Cristo. Kasi sila nga po nag-organize doon sa Quirino Grandstand. At yun po, ay mayroon silang panawagan. 4 pong panawagan nila. Number 1, tutulan at tuligsain ang korupsyon at pandarambong. Number 2, isulong ang matapat, matuwid na panggobyerno, hindi abusado, hindi kurakot. At number 3, kailangan po may pananagutan at may mananagot sa mga nangyayaring korupsyon. At ang pang-4 po, na panawagan nila, kailangan po tapat, matuwid at matino at may pananagutan ang gobyerno. Yun po ang kanilang panawagan. And that is internal to them. Sila po yun eh. And they will mobilize, as far as I know, between 500,000 hanggang 1 million katao na mga kapatiran at kasamahan sa Iglesia ni Cristo. Okay, ayan po, maliwanag yung sinabi ni Ka Eric. Maraming nga akong nagre-react dyan dahil bakit daw walang Marcos resign? Bakit daw hindi si Tambaluslos ipakulong at Saldico? At ano po yung sigaw nila? Transparency, so pananagutan, accountability. Alam niyo, sa akin naman, ay wala namang problema dyan na kung hindi sisigaw ang Iglesia ni Cristo ng Marcos resign. Kasi noong sumama rin tayo sa kanila, wala naman silang sinisigaw na Marcos resign eh. Di ba? So, ang gusto lang nila, pananagutan sa nangyayari sa korupsyon sa ating bayan. At goods tayo dyan dahil bukas ang kanilang mga mata, tainga, mga bibig sa nangyayaring korupsyon under Marcos admin. Kahit hindi po nila sabihin Marcos resign. Sino ba ang pinatamaan ng kanilang rally? Wala namang iba kundi Marcos admin. Doon, tama yung sinabi ni Ka Eric, doon pa rin papunta yan. Si BBM pa rin yung tinatamaan dyan. Hindi naman Duterte admin eh. Ako wala akong problema dyan kasi ang gusto natin, dumami yung tao sa kalsada. Mantakin mo kung aabot yan ng mga 1 milyon kasi proven yan sila, magaling, ano talaga sila, kaya po nila maglikom ng 1 milyon. 1.3, 1.4 last, di ba? Na nandun din tayo sumuporta. Pag yan lumabas lahat yan, hindi puno ang kalsada, kahit sabihin na natin po Quirino Grandstand lang yan. Quirino Grandstand yan, kaya mag-cater ng milyon-milyon dyan, attendance. Pero puno ang kalsada. Lumabas ang taong bayan. Naghayag ng pagkadismaya. Yan yung mahalaga doon. Wala akong pakialam kung hindi kayo magtatawag ng Marcos resign. Basta wag din kayo magtawag ng Inday Sara impeach. Kasi kung magtawag kayo impeach Inday Sara, ibang usapan na yan. Pero ang liwanag ng kanilang panawagan, walang pamumulitika. Ang gusto po nilang pananagutan lamang, transparency. Sino ba dapat ang managot? Kahit hindi ho nila sabihin yan, na managot ka Martin Romualdez Saldico, alam na po natin kung sino yung dapat managot. Kahit hindi nila po sabihin na BBM resign, pero ganun na rin ho yung ginagawa ho ninyo.
ng INC. Kaya nga po lumabas sila kasi dismayado po sila. So ano ang bottom line? Gusto mo pa rin pag-resignan si BBM, kinundin na mo si Marcos Nasa kanila yun. Tama si Eric. Respeto natin sila. Ako respeto natin yan. Kasi nga, magpasalamat na lang tayo, itong Iglesia ni Cristo, nagiging open-minded na rin. At hindi po sila bulag, hindi po sila bingi sa nangyayari sa ating bayan. Yan ang maliwanag dyan. At tama rin na walang ganun. Kasi kung manawagan kayo ng Marcos resign, alam nyo naman po itong si Bubuim, mga alipores niya, masyadong balat sibuyas, onion skin. Baka bigla bang magmarsyalo, no? Bigla-bigla na lang magmarsyalo dahil sa kilos rally, kilos protesta ng INC kasi marami ho yan Tuloy ka, Eric, Hindi makikinig yan si Bangag kung ganun lang. It's okay. Importante po, dumadami na tayo. Kumikilos na sa kalsada at may mga gumagalaw na. At mayroon na pong iba pang sektor na hindi traditionally identified as DDS group. Exactly. Or diehard Duterte supporter. Importante po lumalawak. May kumikilos, may namumulat, may naninindigan. Correct. Step by step lang po yan. Huwag po natin silang pilitin. Otherwise, magbabanggaan tayo sa kanila. Mahalaga bago si Eric, sige, tuloy lang natin konti. Tuloy natin konti lang. Talaga po, lumabas sila sa kalye, o aabot sila ng mahigit 1 milyon at iba pang bahagi ng Pilipinas, tinututulan at tinutuligsan nilang korupsyon. Subalit, hindi natin sila pwedeng mapilit na manawagan ng Marcos resign. Correct. At sila ay manawagang hatulan at ikulong sila Marcos sapagkat ito po ay religious organization. Mayroon po silang panuntunan. Mayroon po silang mga limitasyon. Let's give it to them. Let us open our mind. Kaya po, baka nagtatanong kayo bakit may EDSA shrine, bakit may People Power Monument. Yun na po ang sagot. Okay, bago si Eric. Kasi nga, di ba, nung una, tayo lang yung maingay, mga didiis, na mamarkahan tayo pag sinasabi mong nagrally against Marcos admin, inaano agad nila na, mga didiis yan, gustong patalsakin si BBM dahil gusto nilang magiging presidente si Vice President Inday Sara. Putang ina, gusto talaga namin yan, hindi namin tinatanggi, mga tanga kayo. Gusto talaga namin si BBM pag-resignin. Nakiusap pero hindi yan inciting to sedation Nakikiusap kami, nasa kanya, kung makapal ang mukha niya, hindi siya mag-resign. Pero kung may delikadisa siya, alam niya sa sarili niya, wala siyang kwenta at marami nang galit sa kanya, hindi mag-resign siya. Simply as that. Kaso nga lang, tama yung sinabi ni Eric, hindi yan tatalab kay BBM. Hindi nga tatalab, pero yung impact na gagawin ng Iglesia ni Cristo na nagsalita sila, minulat po sa kanilang mga miyembro, ng relihiyon na ito ay marami ng korupsyon. Hindi na pwedeng manahimik tayo. Kailangan mag-ingay, kailangan mag-rally muli tayo, ipakita natin sa kanila, hindi tayo mga tulog at alam natin yung mga kabulukan na ginawa nila. Sa Iglesia ni Cristo, Lunita, Quirino Grandstand, walang Marcos resign. Pero maraming tao. Di ba? Kita nyo? Kung 2 milyon nandyan, tapos merong EDSA Shrine, at saka EDSA People Power Monument, nag-rally dun. So, anong sigaw doon? Hindi naman INC yung nandoon. Mga parallel group, mga ibang tao. So, ang sigaw, Marcos resign. Iyak nga ng ngiwim. Iyak ng mga bubonistang tanganista. Kung yung apoy, nagkaroon ng spark, at biglang umapoy. Mainit na dun sa taas, sa EDSA. Ngayon, sa tingin nyo ba, yung nasa baba, sa Quirino, hindi aakyat papuntang EDSA para sumausaw? Wala nang kulay-kulay dun. Lahat na. Basta Pilipino, pwede ka. Pag galit ka sa kurakot, patay. Bubuim, resign, lahat talaga yan. Gets nyo? So, hayaan natin yung Iglesia ni Cristo. Sa kanila yun Rally nila yan. At saka malinaw, lunita lang sila, Quirino Grandstand. So, yung EDSA,
Hindi po yan, Iglesia ni Cristo, halo-halo na po yan. Mga DDS, mga ibang grupo, mga Pilipino, sumisigaw, galit sa kurakot, nandun na sa EDSA yan. O, tuloy ka, Eric. O. Doon pwede po nating hatawin ang Marcos diba? resign, panagutin, hatulan, ikulong. Alam na po na Okay, tingnan mo ha. Narinig nyo? Doon sa EDSA, pwede ka nang sumigaw, Marcos resign, panagutin, ikulong. Wahay! Aray ko. Iyak si bungit nito. Sa Quirino bawal ha. Para maliwanag tayo, Quirino Grandstand mo na yung INC. Doon sila. Yung ibang parallel group nasa EDSA. Lasat talaga. natin yon kung sinong tinutuligsa nila ng Iglesia ni Cristo. Correct. Hindi nila tinutuligsa si Vice President Sara Duterte. Eksakto. Mga kababayan. The fact na inopen nila ang kanilang simbahan, ang kanilang organisasyon, ang kanilang kasapian, lumantad sa kalsada at nananawagan na tutulan at labanan ang korupsyon, ang pandarambong at pagnanakaw sa gobyerno, ang ibig ko pong sabihin, that's more than better kung ikumpara na tahimik sila at wala silang imik at wala silang gagawin. Tama. Alam na po natin na ang tinutuligsa nila dyan, si Marcos. Correct. Alam na po natin ang tinutuligsa nila ay si Romualdez. Tama ka dyan, ka Eric. At least para maliwanag sa atin. Tangina, ang linaw ng pinatamaan ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman si Inday Sara yan eh. Si Romualdez Saldico. At itong si Bubuim. Naman Senador Marcolita. Putsangin na, pinagtulungan na nga si Senador Marcolita dyan eh. Siyempre, kailangan ng backup ni Senador Marcolita na nanggagaling sa Iglesia ni Cristo. Galit na galit si Senador Marcolita. Don't tell me sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, galit kayo kay Senador Marcolita. Katarantaduwa naman yan. Ang galit kay Senador Marcolita, hindi INC, kundi yung mga komunista, mga dilawan, pinklawan. Alam ko ho yun. Kasi maraming nanggugulo sa aming mga DDS eh. Nagpakilala ng mga Iglesia ni Cristo daw sila. Huwag daw sumausaw ang mga DDS. Utang ina eh, sa totoo lang eh, mga DDS yung nagpo-protekta sa mga Iglesia ni Cristo, mga DDS political vloggers eh. Kailanman hindi namin iniwan yung INC, lalo na si Senador Marcolita. Lagang hindi po pwede eh, kasi nakikita mo naman yung direksyon ni Senador Marcolita, gusto matumbok yung mga kurakot sa gobyerno. So ito ngayon, yung wristback ng Iglesia ni Cristo. Panpilo Lacson, ping! Ping, ping, ping! Maghanda po kayo sa November 16, 17, 18. Sa 3 araw talaga yan ha. Sa Iglesia ni Cristo, sim din doon sa EDSA. Kaya yung sa EDSA, siyempre ang panawagan, Bubuim resign. Kulong si Tambaluslos. Kulong si Saldimo. Alam nga namang ang tinutuligsa ng Iglesia ni Cristo si Vice President Sara Duterte. Exactly. Obvious na po yun, given na po. But we cannot impose. We cannot force upon them na bitbitin nila ang Marcos resign. Oo. It must come from their own decision as an organization and as a religious group. Sa kanila po yun. Hindi natin pwedeng pakialaman yung Exacto. kanilang organisasyon. May leadership sila eh. Ang kailangan gawin na lang natin, respeto. Hayaan mo na yan sila, lumabas na nga, bigyan na nga tayo ng pwersa, milyon-milyon. You need to respect them. Gaya ng ginawa ho natin noong nakaraan. Kakaiba nga lang noon kasi, lunita lang talaga, Quirino Grandstand. Pero ngayon, mas maganda kasi nag-Quirino Grandstand sila at merong parallel group sa EDSA. So, sa EDSA White Plains, kung gusto nyo, unang bungad, BBM resign agad, doon ngayon sa EDSA. Pero kung gusto nyo, medyo maayos-ayos lang na hindi agad rock, no? Hindi agad banatan. Palamig muna, Iglesia ni Cristo sa Lunita Grandstand. Yan lang naman eh. Ako sa akin, wala akong namang nakitang doon, masama eh. Ang atin lang naman dito, dahil dumadami na yung mga tao, nagising, may mga religious sector na sumisigaw, na totoong sigaw.
Unlike dito sa mga simbahang Katoliko, si BCP, utang ina, Inday Sara resign daw. Tanga! Mga buplax na mga obispo kaparian, mga ugag nyo. No? Tangina, Inday Sara impeach daw. Kala mo naman si Inday Sara nagpasa ng budget na almost 7 trillion. Tungaw kayo eh. Kala mo naman si Inday Sara gumawa ng GAA. Pinirmahan ni Bangag yan eh. Tuloy ka Eric eh. Mayroon po silang mga sistema at proseso kung paano nila dinadala ang kanilang mga pagkilos. And that we cannot intervene. Sa kanila Correct. yun eh. Correct. Hindi natin pwedeng pakialaman. Pero para sa akin po, lawakan natin ang ating pag-iisip. Mismo. Na mabuti na lamang at may mga gumagalaw, may kumikilos, lumalawak at lumalakas na ang pagtutol ng openly and publicly with street action protest activities the way Iglesia ni Cristo ay nananawagan ngayon ng pagtutol, pagtindig, paglaban sa korupsyon at pandarambong at pagsusulong ng mabuti at matino na pamahalaan at pagsusulong ng pananagutan sa mga may kasalanan. Yun lang po ang atin. Tama tayo doon na rerespetuhin natin kung ano ang kanilang kakayahan at ang kanilang karakter ng kanilang organisasyon. Huwag nating ipilit, mga kababayan. Mayroon pwede tayong sumigaw sa EDSA Shrine, sa People Power Monument, o sa iba pang lugar na hindi nila sinasaklaw ng kanilang organisadong pagkilos. Kaya, si Ka Eric po at ang Marcos Alis dyan, Marcos Layas, Bangon Sambayanan, Marcos Resign at iba pang grupo, sektor at organisasyon na hindi makakapagsigaw doon sa Quirino Grandstand sa November 16, 17, and 18, dito natin gagawin as a parallel support and coordinated action with Iglesia ni Cristo at open po sila sa ganong arrangement. Palakpakan natin si Ka Eric. Bota, at least ngayon, malinaw na ho kung ano po ang magiging direksyon, no? So, ito na ho. Sa Lunita, Iglesia ni Cristo. Respetuhin natin sila, walang political agenda. Hayaan natin sila kung anong dalhin nilang placard, kagaya nung nakarang rally ho nila. Support lang tayo. At doesn't matter kung sisigaw ba sila ng BBM resign or no BBM resign, okay lang. Basta ang mahalaga, nandyan kayo. Nandyan po kayo, lumabas, at at least papaano namulat po ang Iglesia ni Cristo. Kasi para sa part namin, mga DDS political vlogger, kagaya ko po, alam niyo po, hirap na nga ho kami sa ginagawa namin na nag-encourage sa mga raming Pilipino na lumabas kayo, magreklamo kayo, sumigaw kayo. Hindi ho po pwede na hayaan natin yung gobyernong Marcos na gaguhin tayong lahat. Ito pa kaya? Lumabas na. Nag-organisa pa. Mag-million attendance ang ini-expect. Anong sigaw nila? Managot ang dapat managot. Makurakot. Transparency. Galit sa korupsyon. O ito na yung bunga. Ito na ho yung resulta ng sakakadakdak namin araw-araw. Sus, halos na ng buhay na namin dito sa Bisdak Pilipinas, Birada Aguila, talagang tinutuligsan namin ang gobyernong Marcos, kinikriticize namin, ginigising ang diwa ng mga Pilipinong tulog, lalo na ngayon, nasalanta ng bagyo. O, ito na ho yun. Kailangan natin eh. Kung itong Iglesia ni Cristo ay kaya po nilang muli mag-rally ng ganung kadami, no, kagaya nung nakaraan, why not? You need to respect. Huwag na po natin silang pakialaman sa kanilang agenda. Okay na, sige na. Okay na tayo doon. Ang mahalaga lumabas, ang mahalaga naka-impluwensya sa maraming Pilipino at nayanig ang mga itlog ng mga hinayupak ng mga buhaya. Napaka-imposible, hindi kabahan si Bubo M dito. Mga bubunistang tanganista nga, kinakabahan na ngayon. Malayo pa, ano bang pitsa ngayon? November 10 pa lang naman ngayon. May ilang araw pa kayo mag-celebrate. Kung gusto sa mga DDS na gusto nyong sumigaw ng Buboy resign, kiusap kami, wag po kayo dyan sa Quirino Grandstand.
doon na lang po tayo sa EDSA dahil pwede po doon sumigaw ng bubuim resign. Sa mga miyembro ng iglesia na gusto rin sumigaw ng bubuim resign, after ninyo rally sa Quirino Grandstand, bad kayo ng marka na iglesia kayo, punta kayo doon sa EDSA, White Plains. Pwede naman yun basta wag lang ninyo sabihin na iglesia kayo. Kasi, yun din yung noon, na may mga rally kaliwat kanan, marami naman tayong kasama na iglesia ni Cristo noon. Nung kasagsagan sa veterans ba yun? Hospital ba yun? Yung kasagsagan na galit si Inday Sara, kaliwat kanang rally, maraming iglesia nagsipuntahan. Pero hindi ho nila dala ang kanilang relihiyon. Pumunta sila doon bilang isang Pilipino. Sim lang ho dito kung sa tingin nyo po kulang pa yung sigaw ninyo dyan sa Quirino Grandstand at gusto nyong sumigaw ng BBM resign, EDSA! EDSA Sarain at EDSA White Plains. Pwede po doon sumigaw. At least malinaw tayo. Tuloy lang natin kaunti si Ka Eric. Ako po, wala akong problema na may pagkilos sa EDSA, may pagkilos sa People Power Monument, may pagkilos sa Quirino Grandstand. Why? Because ultimately, it will be the people who are going to decide kung palalayasin na ba natin at babaguhin ang gobyernong bulok. Correct. At tapusin na ang inutil na termino ng pagkakapangulo ni Marcos. Ang taong bayan ang magtatakda niyan. Hindi Iglesia ni Cristo, hindi Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi si Ka Eric. When the people decide that they are going to occupy EDSA, at ang panawagan nila, Marcos resign, lumayas ka na, at papanagutin at hulihin at hatulan at parusahan sila nila Romualdez at mga kaliporis nila. Saldico. When that will be the call of the people in EDSA, at 3 araw hindi na uwi ang mga tao, nobody can prevent that to happen. Kapag mangyari yan, mangyayari po yan. May rally o wala ang Iglesia ni Cristo, may panawagan o wala ang Catholic Bishops of Conference of the Philippines na singilin at papanagutin si Marcos, it does not matter. When the people will rise up collectively and decide na okupahin nilang EDSA from People Power Monument papunta dito sa EDSA Shrine, ang kahabaan ng buong EDSA, 3 araw na mananatili ang buong sambayan ng Pilipino dyan, regardless kung ang relihiyon niya ay Iglesia ni Cristo, Katolika, KOGC, Jesus is Lord Movement. When the people will now unite to call for the resignation and stepping down of Marcos, and for them to be arrested and be put into trial para managot sila sa malawakang pangdarambong at korupsyon, that is no longer a question of non-partisan, that is no longer a question of hanggang dito lang ang gusto ng Iglesia ni Cristo. It's already clear. The people have decided. Tama ka dyan, Ka Eric, no? Kahit sabihin na natin ang Iglesia ni Cristo, walang sigaw na BBM resign. Pero yung 3 araw na yan, maraming mangyayari yan. At hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa November 16, 17, 18. Kung ang mga Pilipino gustong punuin ang EDSA, yung nasa Quirino Grandstand na milyon, ay kung gusto pumunta sa EDSA at makilahok sa iba pang mga Pilipino na nanawagan ng BBM resign, wala na pong magagawa dyan ang Iglesia ni Cristo. Labas na bali yung iglesia dyan kasi tapos na tayo sa Quirino Ngayon, nagsilabasan sila na. Okay na. Tapos pumunta sa EDSA lahat. Puno ang EDSA. So nagkaisang panawagan, bubuim resign. Wala na kayong magawa, mga obispong, mga kalbo, no? Na ayaw nyo pag-resignin si BBM. Kundi, kung ano po yung gusto ng taong bayan, yun na po tayo. Kasi doon talaga yung papunta, maniwala ho kayo. Hindi naman ho po pwedeng pigilan mo, sasabihin doon, nasa EDSA ka. BBM resign, huwag kang magsabi ng BBM resign. Kasi bawal. Wala namang pinagbabawal sa EDSA. Ang pinagbabawal lang doon sa Quirino, kung saan nandun ang Iglesia ni Cristo. Tuloy ka, Eric. At ako naniniwala na doon tayo papunta. Ako rin, doon po yung patungo. May purpose po ang pagkilos ng 1 milyon o mahigit pa na kasapian at kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Correct. They are giving a hope of inspiration na pwede palang magsama-sama ang maraming mga tao. And even if it will not be openly decided as a call of Iglesia ni Cristo,
or a call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, but when the majority of the voices of the people going out on the street will call for Marcos to step down and resign, the Iglesia ni Cristo, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, the non-partisan call of General Pokis will be secondary. Because it will be the people who are going to decide kung lalayas o hindi si Marcos. At yun ang binabantayan ng Armed Forces of the Philippines. Upang sila ay magdesisyon na upang hindi lumala ang kaguluhan and our country will not be going down deep into chaos and anarchy, and to prevent civil war or a massive civil unrest, the Armed Forces of the Philippines can stand with the side of the people and they can say, Mr. President, it's time for you to go. Step down peacefully because we need to follow the constitutional succession when the people lose their trust on you and the sovereign mandate given to you are now being withdrawn by the people. We have no choice but to stand with the people. Correct. And we withdraw support to you as the Commander-in-Chief. Tapos na po ang kwento. Hindi na po mahalaga kung nanawagan o hindi nanawagan ng resignation ni Marcos ang Iglesia ni Cristo, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Hindi na po mahalaga kung may panawagan ng non-partisan call si General Pukis. Ang mahalaga po kung ano ang naging collective consensus ng pagkilos ng mamamayan on that particular instance. Okay. Sana man lang hindi rin po ito samantalahin ng hindi samantalahin ng mga makakaliwang grupo. Alam naman natin, panggulo yan, mga bayaran niya ni Martin Romualdez eh. Yun lang dapat bantayan ng mga organizer dyan. Ang INC, mag-ingat din po kayo dyan sa Quirino kasi alam mo naman yung mga komunista, magaling yan mag-divert eh. Sana kayo mga kaliwa, huwag na po kayo makialam. Kayong mga aktivista na mga na-impluensya ng mga makakaliwa, mga estudyante, sa bahay na lang po kayo. Kung kayo naman po ay gusto po ninyong pag-resignin si BBM, mapanagot si Martin Romualdez, pumunta po kayo ng EDSA sa November 16, 17, 18. 3 araw din po yun eh. Kasi, ang hirap naman po, kayo, ibang panawagan ninyo, Inday Sara impeach, putak na anong connect sa corruption sa flood control kay Inday? Yan layo eh, nililihis lang ninyo eh. Ang maliwanag na pananagutan, si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Saldico, tingnan mo ngayon yung mga taga Bicol. Grabe yung sigaw eh. Saldico, tulungan mo kami! Putang ina. Wala na, baha na sa Kabikulan eh. At ako sa akin, positive po ako na may magandang mangyayari. Kahit anong titingnan mong anggulo, posible eh. Sisiklab po itong panawagan ng INC sa kabilang banda na pwedeng mahantong na si Bubuim ay mag-resign, mapilitan siya mag-resign dahil sa dami na ng tao. Potential EDSA trace. Tingnan mo ha, para maliwanag lang kasi kumakalat kasi ho sa social media, una nga ho nating na-content din dito, kasama po ako dyan. Dahil naiano ko rin si Attorney Harry Roque, sinabi niya, yung source niya, si John Lee. Yung unang post doon kasi nakalagay, Quirino Grandstand at EDSA. Quirino Grandstand at EDSA. Kaya ito, nilinaw po ito ng NET25 sa ganang mamamayan. Ito po ha, Baka gusto nyo sumama. Huwag nyo lang iligaw kasi may iba-iba nang sasabi, EDSA, kung saan-saan. Hindi po. Magkikita-kita kami ni Nelson. Doon sa Luneta Grandstand po kami. Pupuntahan namin yung ano na yan eh. Pupuntahan namin yung Dolomite na yan. Yung clean up drive dyan. Oh, walking distance na ba yan? Oo, malapit na yan. Ganon. Oh, yun. Tingnan ko kung marami Pero isda nga meeting talaga. place natin dun sa Grandstand. Oo. Naghanda ako ng At saka mga... nagandahan ako, may mga isda na pala eh. Naghanda ako ng 4 na kanta eh. Baka kahit pa paano, makakanta man lang doon sa gitna ng ano. Sa gitna ng dilim. Kagano'n pa. dilim pa lang. Akala ko kakatay mo eh. Handog Ng Pilipino sa mundo,
Yan ba? Mapayapang paraang pagbabago. Yan lang. Kanta lang tayo. Alam mo naman tayo. Habang Opo. naglalakad. November Kasi 16, Oo. 17, Tatlong araw. 18. Mga ganyan na. Sa bagay, matagal ko nang hindi nakikita ang sunset sa Manila Bay. Ganun. Ayaw. Nakakaingit kasi din yung pupunta ka ng ibang bansa. Sana maganda lang Tapos yung lahat ng waterways nila Oo. ay tourist attraction. Ay, oo. Yung ano, Manila Bay, marami nagtangka kaso hindi lang magandang amoy kasi kaya nahihinto eh. Oo. Ewan ko lang, tuloy-tuloy pa rin ata hanggang ano dyan, yung papunta ng Bataan. Dapat lang. Meron tapos pwede kang kumain doon sa habang umiikot eh. Pero titingnan ko yan. November 16, Ba't pa ulit-ulit? 17, 18. Baka malimutan eh. Italagin nyo. Ganun ba? November 16, 17, 18. Tatlong araw? Tatlong araw yan. Napakatagal naman yan. Okay, so ayan, maliwanag na po sa saganang mamamayan. Medyo malabo nga lang yung video na hanap natin. Pero at least ang audio lang naman kailangan natin. November 16, 17, 18, Quirino Grandstand lang mo sila. I think, nabanggit nila yung Dolomite. Maglalakad po sila, magmamarcha papunta sa Dolomite. Baka may clean up drive din po sila. Same sa ginawa ng KOGC, nakatulong din po ako dyan pag clean up drive. Maganda nga rin. Anong problema nyo, mga bubunistang tanganista? Pakinggan rin po tayo ng payag ni Ka Eduardo Manalo. Ayan. Para maliwanag din po. Ito, pakinggan po natin. Iglesia ni Cristo. Statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampolitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan. Correct. Sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo.
Ayan na ho, maliwanag, dismayado ho ang Iglesia ni Cristo sa gobyernong Marcos sa ICI na tinatago ang investigasyon. Linaw dyan eh. Na dapat managot. Sino dapat managot? Si Bungit. Mga pupunista, ano na? Putangin na, don't tell me na. Pag mag-rally ang Iglesia ni Cristo, sasabihin ninyo, support kay BBM ito. Ang tanga ng mga bubunistang tanganistang ensaymada, bulagers, lo niya. Oh, ito, meron din pa akong nakitang post, no? Ito ay galing sa Reader's Portal. Reader's Portal, tinignan ko lang naman po ito. Ayan po yung post. Ayan, no? Sabi di umano ni ka Eduardo Manalo, hindi na tayo mananahimik, tama na. At saka, ang Iglesia ni Cristo matagal naman talagang hindi nananahimik. Di ba, pangalawa na nila yan eh. Tsaka sila po yung next sa KOJC na talagang nag-iingay. Ang KOJC, yung una talagang rally ng rally. Matindi talaga yung rally ng KOJC. Alam na natin yung KOJC, supporter talaga ni former President Duterte, mga Duterte. Kaya ginigipit sila eh. Kaya, siyempre, panawagan din nila, BBM resign. Prangkisa, tingnan mo. Mamamatayan ka ng miyembro ng inyong simbahan at yung yung katedral, ginawang kampo ni Torre. Diyos ko, kung hindi ka ba masaktan yan, kalukuhan, no? Yung ginagago po ngayon, unang relihiyon ay KOJC. Alam niyo po, sa totoo lang, itong si Bongbong Marcos, mga religious sector ang magpapahina dito at titibag dito. Yan ang nakikita ko. Hindi, hindi simbahang Katoliko. Wala na yan. Yung mga kaparian kaobispuhan, putang ina, mga sympathizer ng mga makakaliwa. Huwag kayong umasa dyan sa mga kalbong pari na yan. Ito ang nakikita ko, yung tatlong relihiyon. Iglesia ni Cristo, KOJC, at GIL. Pareho po may milyon-milyon na miyembro. Pag ito talaga kumawala, naku, ito na nga ho, sanib pwersa na po ito, lalabas, Ide Villanueva, Pastor Apollo Kibuloy Manalo, milyon-milyon po ang miyembro ng kanilang simbahan eh. Posible po magkaroon ng EDSA 3 para sa akin ngayong November 16, 17, 18. Pero bago po ang lahat niyan kasi ang KOJC nagbigay na rin po ng pahayag patungkol po sa rally. Ang GIL na nabanggit ni Ka-Eric, wala akong nakita eh. Pero dito sa KOJC, pakinggan po natin. Sa isang opisyal na pahayag, inihayag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ang kandaang makiisa sa iba't ibang relihiyosong grupo sa bansa sa sama-samang pananalangin para sa kapayapaan, katatagan at transparency ng Pilipinas. Binibigyang diin ng organisasyon ang kanilang pangako sa pambansang pagkakaisa at espiritual na pagtutulungan sa panahon ng mga pagsubok. Gayunman, nilinaw ng KOJC na hindi ito makikibahagi sa anumang pagkilos o hakbang na maaring magdulot ng kaguluhan sa pamahalaan. Binanggit ng grupo ang Roma Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 3 na nagtuturo ng paggalang at pagsunod sa mga namumuno bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Muling tiniyak ng KOJC na mananatiling nakasentro ang kanilang misyon sa pananalangin, pananampalataya at pagtataguyod ng kapayapaan sa ilalim ng makatuwiran at makadiyos na pamamahala. Ayan, maliwanag yung statement ng KOJC, sumusuporta po sila sa lahat ng hakbang, panalangin, prayer rally, pero hindi po nila suportado yung kaguluhan. Ayan. Alam niyo po yung KOJC kasi yung nagparally rin ang INC, nakita ko po sila, namimigay po sila ng tubig. Doon mismo sa Quirino Grandstand, yung unang rally ng INC. So ito naman, GIL, malamang, hindi kayo susuporta dyan. Binibira si Joel Villanueva. Oh, tangina, kinakabit sa flood control. Imbis itambalos-los yung mga nababanggit na dapat ay makasuhan. Putsang ina, doon napunta kay Joel Villanueva. Padala rin, ako nakikita ko magpadala rin po yan ng delegasyon. Ano po ang mangyayari
sa pagsasanib puwersa ng KOJC at ng INC at GIL. Meron pong interview si Romeo Pocis kung anong posibilidad na mangyayari sa November 16, 17, 18 na 3 panawagang rally. Narito po, na ito po ay kinakatakutan ng mga bubunistang tanganista ni Bangag. Tingnan natin. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano ba pipigilan yan? Ibig sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na, this is a peaceful... What's your expected number, the 2 to 10? Dito sa, of course, sa... EDSA. No, sa Luneta, talagang solid yan. INC yan eh. INC yan, siguro 1 million, 2 million, kaya nila yan. Solid yan. So, all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari. Yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun SEC eh. So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na. Maski na pigilan mo ito. Basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Patay ka Bangag. Ano na mga bubunista, si Pocis na nagsabi, hindi mo na talaga mapigilan yan eh. Kung ang Iglesia ni Cristo, 2 milyon, tapos doon sa EDSA, mga 1 milyon, pag sinasaba, 3 milyon. So traffic na sa EDSA. Sa mga motorista, sasama na rin, magsibabaan na rin. Yung nangyari nung panahon ni Hirap din, ganun din eh. Ano na? Hayaan nyo yung Iglesia ni Cristo. Wala silang BBM resign. Okay lang yun. Basta kita-kita lang sa EDSA, ha? Kaya ito nga, nagkaligaga na nga ho yung mga bubunistang tanganista na loyalista ni Bangag. Narito po yung merong isang adik. Merong isang Bangag na supporter ni Bubuim na pinagbintangan ng Iglesia ni Cristo ng destabilisasyon, no? Tangina, pagbintangan mo. Narito, kumintuan na natin ng kunti. Oh. Takot na takot. Ang mukha pa lang, adik na. Ino nga man, sir. Ito, pakinggan natin yung buing na to. Magandang gabi mga kayayam. Medyo kayayam. gabi na, pero ayoko patagalin itong information na natanggap ko. Meron tayong reliable intel na sinasabing talagang merong pagpaplano na ginagawa para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Oy! Kung talagang totoo ang ating source, no? Ang tawag nila sa kanilang operation sa November 16 to 18 ay bag on the go. Tanga mo! Bag on the go daw sa November 16. Kung totoo daw ang ating source, sabi mo, reliable source. Uta maritis, no? Bagundago daw. Bagundago, si Tambalos-los yan at saka Seldeco, lagay mo sa bagbasura, undago. Papuntang Europa, takas ba? Ano bang nangyari sa hinayupak na tao na ito? Maritis, sabi niya, meron daw siyang reliable source. Nalaman. Gumamit ka pa ng kung totoo, tanga mo. Dapat ito kasuhan to ng Iglesia ni Cristo eh. Yan po ang code name, bag on the go. Ang intel na to ay galing mismo, no, sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No. Tanga na hingal ang buwang, adik na adik ang animal ka. Pabagsakin daw si Bongbong, galing mismo daw sa intel na nagpaplano, pabagsakin si Bongbong. Sino magpabagsak? Turo nyo naman sa mga Duterte, anak talaga ng kagwang tong mga Bangag supporter na to eh. Putang ina, intel-intel ka pang nalalaman, hinayupak ka. Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila, no retired, at meron din na active pa. Pero yan yung tumutulong kay VP Sara Duterte, no? Dahil mga naging tauhan niya o mga commander ng kanyang security group noon, no? Tanga mo! Uy, mga retired daw, mga active talaga. Lolo mo. Mga active.
Kasi di ko nga pinadala dun sa dahig, wala mang active na tumulong. Mga hinayupak, galit nga kami sa mga animal na yan eh. Retired siguro. Halantara naman nagpapa-interview sila ni Pukis, yung rally na yan. Yung rally na yan ay hindi naman yan sikreto. Ina-announce pa ng Iglesia ni Cristo, tangingo itong hinayupak na to, no? Lolo mo, sir! Katulad ni Colonel Lachica. So, babasahin ko po, no? Ang sinasabi. Hoy, Colonel Lachica, kasuhan mo ito ng libel kasi utang inang tao na to, hindi ko man kilala, dumaan lang man yan sa wall, sineryata yan ni Kati Binag. Kati Binag nag-share ito eh. Lolo to kaya Colonel Lachica, kinukunik ka sa pagpapabagsak kay BBM. Matagal nang bagsak si BBM, tingnan mo yung panga. Ayan ha. Tayo na itong mga adik na to, aligaga na. Sabing posible. Ito po ay kailangan pa i-verify ng gusto, no? Pero po ito yung mga taong sinasabi na nagpaplano, no, na pabagsakin ng ating Pangulo. Utang ina, kailangan i-verify. Tapos sinasabi mo sa social media, hindi verified. Ang tanga mo, hindi mo ba alam na pwede kang kasuhan ng libel? Makulong ka dyan, dong, buhanga ka dong. Colonel Lachica, kasuhan mo tong hinayupak na to. No? And some of them ay talagang hindi katakataka. Dahil talagang matagal na nilang dinestabilize ang ating gobyerno. No? Matagal na silang sumasama sa mga aktibidades. Matagal na daw dinedestabilize ang ating gobyerno. Kailan? Yung BBM resign, destabilisasyon, puta singhot pa. Inantangin ito ngayon mga adik na suporta ni Buboy. Kasama noong September 21 kung saan talagang pinipilit nila na makapagsak, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumuha pa ng tira ditong pulbo. Pinipilit nila pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Tagal ng bagsak yung hinayupak na yan. Tingnan mo ekonomiya, bagsak na. Wala nang pabagsakin nyo. Buang kamandong. Ilang kilong pulburon sininghot mo dyan. Tangina, hingal na hingal sa dyan, no? Kakatapos lang yata ito, no? Colonel Lachica, pinangalanan ka, oh. Ito po ang mga participants sa Bag on the Go. No? Yan ang operations name ng kanilang pinaplanong masama against our government. No? Again, no, for further verification, bahala na po ang ating mga kapulisan at ating mga sundalo, ang kanilang respective intelligence groups para i-verify ito ng gusto. No? Ito po ang gago. mga taong kasama sa planning para sa November 16 to 18 rally dyan sa Luneta. Si Romeo Pokis, si Orlando or Orly De Leon. Tanga mo. Kasama na rin yan sa nagrarally. Alam na ng buong mundo yan. Putang yung tao na to. Nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong. Pero ito ay for confirmation pa ng gusto. Si Magalong. Si Johnny Macanas. At nabanggit din po si Gerald Bantag. Alam natin na nagtatago dahil sa kanyang murder cases. Puta si Bantag na dali din. Mineral Mangalas. Vlogger man yan dong. Destabilisasyon agad pag nagsasabi sa social media. Murder case na kinaharap sa papatay kay ano pangalan yun? Yung radio or host, no? Ang tanga mo, hindi mo pa alam. Nagis ko yung hindi malala yung pangalan. Anyway, so si Gerald Bantag kasama. Nagsiwalat ka, wala kang hindi mo alam yung mga impormasyon ng tanga mo. Si Colonel Lachica, Colonel Leonardo, Colonel Metran. Palagi ko active pa to sa serbisyo, no? Pero sinasama sila, no? Sa nagpaplano para sa November 16. Ang tanga mo, Leonardo. Retirado, nag-resign na yan, di ba? Retirado na yan eh. Meltran, lalo na si Meltran. Putang na. Gagong taon to, no? 18 rally. Itong si Kapitan Dado Enriquez, retired na to. At si Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Vic Rodriguez, at former Congressman Mike Defensor. Gayon din si Chavit Singson at si Senator Rodante Marcoleta. No? Yan po yung mga pangalan na binabanggit. Ang tanga. Singhot pa, buang ka. No? Nakasama sa pagpaplano sa November 16 to 18 activities nila. Gago tao na to, no? Yung mga nabanggit niya, yan yung mga nagkikriticize sa gobyernong Marcos. Oposisyon.
Senator Marcolita. Ikaw tao. Kasuhan mo nga to, Senator Marcolita. Desperado na, singhot boy. Wala na kayong magagawa, singhot boy. Mukha mo palang baboy ka na, animal ka. Mutang ina kung destabilisasyon ba, di matagal nang ginawa yan. Hindi, naglabas lang ng expression. Binabanggit niyang pangalan, nagkikriticize sa gobyerno, nag-uupos. Sumasama sa rally, pero hindi mo pwedeng sabihin nag-destabilize ng gobyerno. Yan ay part ng freedom of expression demokrasya. Good luck sa inyo, mga bubunistang tanganista. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.